of you can feel sometimes Bible study medyo mahirap. At ang ilan sa inyo po, pakiramdam na yung pag-aaral po dito sa Bible study ay medyo mahirap. But it's right, Bible study, right? Pero yan po ay pag-aaral sa Biblia. Study, hindi madali, right? Yes. In school, student, right? Medyo mahirap, study. Bible study, we are doing Bible study. Kaya ginagawa natin yung pag-aaral sa Biblia. But the important thing, you need to have a desire to learn the Word of God. Pero ang malagang bagay, kailangan yung naisin na matuto ng salita ng Diyos. Because through the Word of God, we can know God more. Dahil sa magitan ng pag-aaral nito, higit nating makikilala ang Diyos. So anyway, when you read the Bible or study the Bible, it will be helpful someday. Kaya sa pag-aaral po ito ng Biblia po, ito po ay makakatulong sa inyo pagdating ng araw. Okay. Before we start, let's pray together. Bago tayo magsimula, tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, Mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Thank you for guiding us to learn the Word of God this time. Salamat po sa pagpapaintulot ng mga pag-aralan ng salita ng Diyos sa oras na ito. We want to know God more and more. Kami po ay nagnanais na higit pa pong makilala ang Panginoon. So please teach and guide us. Kaya pakiusap, turuan niyo po kami at patnubayan. Please open our heart and ears to the Word of God. Pakiusap, buksan niyo po yung aming puso at pandinig sa salita ng Diyos. This time, please work the Holy Spirit so that we can clearly understand the Word of God. Sa oras nito, kumilos nawa ang banal na Espiritu upang maunawaan namin ang salita ng Diyos. This time, from start to the end, we only rely on your mercy and gracious. Sa oras nito, mula sa pasimula hanggang sa matapos, ay umaasa lamang kami sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. First, Job chapter 42, verse 5. Una po, Job chapter 42, verse 5. Let's open. You try to open. Subukan po nating buksan. Chapter 42, verse 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Yeah, maybe this verse is the conclusion of the book of Job. At marahil po, ito yung pagwawakas po ng aklat ng Job. I have heard of you by the hearing of the ear. Narinig kita sa pakikinig ng tainga. Before Job suffered great oppression, it was his testimony. At bago po nagdusa si Job ng matinding paghihirap, ito po yung kanya naging patotoo. But now my eyes sees you. Ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. It is a testimony after he passed all the oppression. Ito naman yung kanyang patotoo pagkatapos niyang malampasan ang lahat ng mga pagsubok. Maybe his testimony needed to become our testimony. At marahil, yung kanyang patotoo po ay kailangan na maging ating patotoo din po. The book of Job tells us it. Kaya ito yung sinasabi sa atin ng aklat ng Job. So it's as you know, this is the second learning of the book of Job, right? Gaya ng inyong nalalaman po, di ba? Ito yung ikalawang bahagi ng pag-aaral ng aklat ng Job. Last time we already learned Job, but we couldn't learn or. Nakaraan, napag-aralan natin yung Job, pero hindi po natin napag-aralan lahat. So today, let's continue.
Kaya ngayon patuloy natin itong pag-aralan. But maybe it's already long since we learned first time. Pero marahil matagal na po mula nung pinag-aralan natin yung unang bahagi. Maybe you already forgot Kaya marahil nakalimutan nyo na po what we learned before, right? kung ano yung natutunan natin nakaraan. Yeah, I understand. Naunawaan ko po. No problem. Walang problema. So first, let's remind a little. Una, alalahanin po natin yung nauna. Okay, let me read it. Although Job did not know the reason for his suffering, this book reveals God's noble purpose for suffering. Kahit na hindi po nalalaman ni Job yung dahilan o layunin para sa kanyang paghihirap, inihayag po ng aklat na ito yung marangal na layunin ng Diyos para sa kanyang paghihirap. The book of Job does not give straight answers to the questions. Yung aklat ng Job po ay hindi nagbibigay ng matuwid na kasagutan sa mga tanong. Prior to presenting an answer based on God's direct revelation, there are the argument with the three friends and the appearance of Elihu to present a new perspective. Bago po magbigay ng sagot base po sa direktang revelasyon ng Diyos, meron pong pagtatalo sa pagitan ng tatlong kaibigan niya at ng pagpapakita ni Elihu bilang bagong pananaw po. When we go through the process of suffering, we wrestle with the faith to solve the problem. Kapag dumadaan po tayo sa proseso ng paghihirap, nakikibaka po tayo na may pananampalataya upang marisolba ang problema. And finally, we have a new perspective on God and ourselves. At sa huli, nagkakaroon tayo ng bagong pananaw sa Diyos at sa ating sarili. So we remind again structure of Job. Kaya alalahanin mo natin ulit yung pagkakaayos ng Job. So chapter 1 and 2 is an introduction. Kaya yung chapter 1 and 2, ito po yung panimula. By introducing the righteousness and pure faith in Job, it shows that Job's suffering was never due to sin. Sa pagpapakilala ng matuwid at dalisay na pananampalataya na Job, ito yung nagpapakita na ang paghihirap ni Job po ay hindi kailanman dahil sa kasalanan. And by showing the sin over the heavenly meeting, the fundamental cause of Job's suffering is identified. At sa magitan ng pagpapakita ng pangyari sa makalangit na pagpupulong, ang pangunahing sanhi ng paghihirap ni Job po ay nakilala. Right, God allowed the suffering to Job with his special purpose. Kaya pinaintulot ng Diyos kay Job yung paghihirap po na mayroong special na layunin. It is not because of his sin. Ito po hindi dahil sa kanyang kasalanan. So through chapter 1 and 2, we can know this fact. Kaya sa magitan ng chapter 1 and 2, malalaman natin yung katotohanan ng ito. And the main subject from chapter 3 hanggang 42 verse 6. Kaya yung pangunahing paksa mula chapter 3 hanggang chapter 42 verse 6. In chapter 3, there is a Job's raiment. Kaya sa chapter 3, meron pong panaghuy ni Job. Yeah. And then there is a conversation between Job and his friends, three friends. At meron pong unang pag-uusap sa pagitan ni Job at ng kanyang tatlong kaibigan. Yeah, so three times there is a conversation between Job and three friends. May tatlong beses po na pag-uusap sa pagitan ni Job at ng kanyang tatlong kaibigan. So continue, first conversation, second conversation, third conversation. Kaya nagpatuloy yung una hanggang sa maikatlong pag-uusap. And then after conversation between Job and three friends, there is the Elihu's argument. At pagkatapos naman po ng tatlong pag-uusap sa pagitan ni Job at ng tatlong niyang kaibigan, nandito naman po yung pagtatalo laban kay Elihu. Chapter 32 hanggang 37. Yeah, and then there is God's intervention. At meron pong pamamagitan ng Diyos. Chapter 38 hanggang 41. And then chapter 42 is a final conclusion. At yung chapter 42, ito yung huling pangwakas. That's you can make the diagram, the structure of Job, right? Kaya maaari yung magawa po yung isang pagkakaayos ng aklat ng Job.
So conclusion, right? It tells us that God has an infinite love that wants to bless a human being along with God's faithfulness and justice, even though we cannot understand God's providence with the human idea. Nagsasabi ito sa atin na yung sukdulang pag-ibig ng Diyos, ang sukdulang pag-ibig ng Diyos na nais niyang pagpalain yung sangkatauhan po sa katuwiran ng Diyos at sa kanyang katapatan kahit na hindi natin maunawaan yung dakilang pagkalooban ng Diyos sa kaisipan ng tao. So last time, yeah, we learned the lesson from each chapter. Kaya nung nakaraan, natutunan natin yung bawat aral sa bawat chapter. So we already learned from chapter 1 hanggang 3. Kaya napag-aralan natin yung mula chapter 1 hanggang 3. But maybe you already forgot, right? Pero That's marahil, why, shortly remind. marahil nakakalimutan nyo na po, kaya maikli po sa maikling panahon ay pag-aaral natin. Because when you understand from chapter 1 to 3, you can also understand continuous chapter. Kapag naunawaan nyo yung mula chapter 1 hanggang 3, may pagpapatuloy nyong maunawaan po yung mga sumunod. Although Job was in the midst of the hardest suffering, he accepted it as a God's will and did not complain against God. Kahit na si Job po ay nasa kalagitnaan ng matinding paghihirap, itinanggap niya po ito bilang kalooban ng Diyos at hindi nagreklamo laban sa Diyos. Job's suffering did not come by chance, but was the result of a meeting in heaven. Yung paghihirap ni Job po ay hindi lang basta nagkataon, kundi ito yung resulta ng pagpupulong sa langit. There was a meeting, right? God and Satan, right? Kaya nagkaroon po ng pagpupulong, pagtatagpo sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. God allowed suffering to Job. Kaya pinaintulot ng Diyos kay Job yung paghihirap. So what happened on earth was decided before the throne of God. Kaya anuman ang nangyayari sa lupa, ay napagpapasyahan na po sa harapan ng trono ng Diyos. What happened in heavenly meeting, right? It happened on the earth, right? Kaya po kung anuman yung napagpapasyahan sa makalangit na pagpupulong, yan ang nangyayari sa lupa. Therefore, we must acknowledge God's will for what happens in this world and submit to God's sovereign providence. Sa makatuwid, dapat nating kilalanin yung kalooban ng Diyos anuman yung nangyari dito sa lupa at magpasakop sa dakilang pagkalinga ng Diyos. Satan does not give up and curses Job continuously. At si Satanas po ay hindi sumuko at patuloy na inakaswahan si Job. However, Job keeps his heart for God without change until the end. Gayunpaman, iningatan ni Job yung kanyang puso para sa Diyos nang hindi nagbabago hanggang wakas. He kept his heart. Kaya napanatili niya po ang kanyang puso. But in chapter 3, there is a Job's lament. Ngunit sa chapter 3, meron pong panaghoy ni Job. Because Job couldn't understand why he suffered this kind of great oppression. Dahil hindi po maunawaan ni Job, bakit siya nagdurusa ng ganitong matinding paghihirap? Even though he was innocent, right? He suffered a lot of oppression. Kahit na hindi naman po siya nagkasala, nagdurusa siya ng napakaraming paghihirap. His side, he couldn't understand, right? Sa kanyang bahagi, hindi niya po ito maunawaan. Because God didn't let him know the reason, right? Dahil hindi ito sa kanya pinaalam ng Diyos That's why yung dahilan. Job, in chapter 3, Job lamented. Kaya sa chapter 3, ito po yung panaghoy ni Job. This is the part that caused argument with a friend later as Job laments about unexpected suffering. Ito yung parte po kung saan naging sanhi ng pagtatalon kay Job kalauna at yung naging panaghoy ni Job sa hindi inaasahang pagdurusa. Originally, the three friends visit Job to comfort Job, right? Sa katunayan po, yung tatlong kaibigan ni Job, bumisita sila doon kay Job para siya ay aliwin. But three friends heard the lamentation of Job. Pero narinig ng kanyang tatlong kaibigan yung panaghoy ni Job. After then, the three friends start to argument. Pagkatapos ito, nagsimulang magsalita sila ng pagtatalo. It's cause of argument. Kaya ito yung naging sanhi ng pagtatalo. This can be said to be a bridge that connects the introduction of Job's suffering and the main body of the debate about the suffering of the righteous. At masabing ito po yung naging tulay na nagkokonekta sa introduction ng paghihirap ni Job at ng pangunahing bahagi ng debate patungkol po sa matuwid na pagdurusa.
suffering of Job, right? It can be said the suffering of a righteous. Masabi natin na yung paghihirap ni Job po, yung paghihirap ng matuwid. So from chapter 4 start the argument. Kaya mula chapter 4, dito nagsimula yung pagtatalo. So chapter 4 to 5 there is a Eliphaz first argument. Kaya mula chapter 4 hanggang chapter 5, ito yung unang pagtatalo kay Eliphaz. As I said, right, it continued the other times, right? Gaya ng aking sinabi, ito po ay naulit ng 3 beses. So it's a first argument. Kaya ito yung unang pagtatalo. In the previous chapter, upon hearing Job's sigh as he curses his birth and life in the midst of suffering and longs for death, Eliphaz, who appeared to be the eldest of his 3 friends, is the first to make the first argument. Kaya sa unang mga chapter po, nang mapakinggan niya po yung mga sinabi ni Job na sinumpa niya yung kanyang kapanganakan at yung kanyang buhay sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa at hinanap niya yung kamatayan po, itong si Eliphaz po na lumilitaw bilang matatanda po sa kanyang 3 kaibigan, siya po yung unang nagkaroon ng pagtatalo. Maybe among 3 friends of Job, right? Eliphaz was the oldest one. At marahil sa kanyang 3 kaibigan, si Eliphaz po yung That's why pinakamatanda. he start first the argument. Kaya siya yung unang nagsimula ng pagtatalo. But he claims that Job's current suffering is due to Job's own sins. Pero kanyang kiniklaim po na yung pagdurusa ni Job ngayon ay dahil po sa kasalanan mismo ni Job. That's why he said, Job chapter 4:7, right? Whoever perishes being innocent. Kaya sinabi niya po sa verse 7 ng chapter 4, sino ba ang walang sala na napahamak? Where world upright ever corrupt? O saan ang mga matuwid ay winasak? It's English, right? You have your own Bible. You follow the Bible verse. Kaya ito po yung English, kaya pwede niyo pong sundan ito sa inyong Tagalog Bible. If difficult to understand English. His idea, right? If you are innocent, you wouldn't suffer this kind of affliction. Yung kanyang pag-iisip po, kung hindi ka talaga nagkasala, hindi ka magdurusa ng ganyang paghihirap. He relied on his own thought and experience. Kaya umasa sa kanyang sariling kaisipan at karanasan. That's why he said, as for me, as my own idea. Kaya sinabi niya, para sa akin, sa kanyang sariling kaisipan. As my own experience. Ayon sa aking karanasan. And Eliphaz criticized Job based on his own observation and very personal experience. At pinuna ni Eliphaz si Job po base sa kanyang sariling pag-obserba at na kanyang personal na karanasan. Even as I have seen, kahit na hindi ko sinabi niya po, this we ayon sa akin have nakita, searched out. na aking sinuri. You need to be careful what you say based on your own experience. Kaya kailangan nating maging maingat sa kung ano yung sinasabi mo base sa iyong sariling karanasan. You shouldn't rely on your own thought and your experience. Kaya huwag kang magtitiwala sa iyong sariling karanasan at kaisipan. Because sometimes it's not right? Dahil minsan hindi yan tama, di ba po? So Proverbs 28:26 said, "He who trusts in his own heart is a fool," right? Kaya sa Kawikaan 28:26, siyang nagtitiwala sa kanyang sariling puso ay hangal. Many people don't get the salvation because they trust in their own heart. Maraming tao po yung hindi nagkakaroon ng kaligtasan dahil sila ay nagtitiwala sa kanilang sariling puso. We cannot live a good Christian life if we trust in our own heart also. Hindi tayo makapagpatuloy sa ating mabuting buhay Kristiyano kung tayo magtitiwala sa ating sariling puso. We must realize that human experience and wisdom have a limit. Kailangan nating mapagtanto na yung karanasan ng tao at karunungan ay may limitasyon. We are not God, right? Hindi tayo Diyos, di ba po? The 3 friends, they all of them rely on the law of cause and effect. Yung 3 kaibigan ni Job, sila ay umaasa po sa law of cause and effect.
You need to know the law of cause and effect. Kaya kailangan nating malaman po yung yung batas ng sanhi at nung epekto. With the universal idea that suffering is God's punishment for the wicked. Na yung makamundong kaisipan po na Suffering is God's punishment for the wicked. yung pagdurusa ay yung pagdurusa ng Diyos ay yung pagparusa ng Diyos sa mga makasalanan. It's a common idea, right? Yan po yung common na kaisipan. Yeah, that's why Job's suffering is interpreted according to the law of cause and effect. Kaya yung pagdurusa ni Job po ay ipaliwanag ayon po doon sa law of cause ng sanhi at ng gimbunga. Because of his sin, he suffered oppression. Dahil sa kanyang kasalanan, kaya siya nagdurusa ng paghihirap. It's a simple idea of the law of cause and effect. Yan yung simpleng kaisipan ng law of cause and effect. Okay? It is an absolute and immutable truth of the Bible that there is a God's judgment according to good and evil. Right? It's the absolute truth of the Bible, right? There is a God's judgment according to good and evil. Ito yung tiyak na katotohanan sa Biblia na meron pong paghukom ayon po sa mabuti at masama. However, the Bible does not speak of a temporal or present cause and effect. Gayunpaman, hindi po sinasabi ng Biblia yung panandalian po ngayong sanhi at bunga. The Bible does not say that in this world the righteous will necessarily receive God's blessing and the wicked will be punished. At hindi po sinasabi ng Biblia na sa mundong ito, ang matuwid ay tatanggap ng pagpapala at ang masama naman po ay tatanggap ng parusa. Rather, the Bible says that in this world the righteous may suffer and the wicked may prosper. Sa halip pa nga sinasabi po ng Biblia sa mundong ito na yung matuwid po ay nagdurusa at yung masama naman ay sumasagana. And in fact, such a thing happen quite often in reality. At sa katotohanan, yung ganitong mga bagay po ay madalas na nangyayari sa realidad. Right? The common idea, right? The wicked will be punished. Di ba yung common na kaisipan po, yung masama, parurusahan. But the righteous will be blessed, right? Pero yung matuwid ay pagpapalain. That is the law of cause and effect. Yan po yung batas ng sanhi at bunga. But in reality, in this world, right? We cannot apply it in everything, right? Pero sa realidad ng mundong ito, hindi po natin pwedeng i-apply yan sa lahat ng bagay. Because the wicked prosper, right? Dahil yung masama po, sumasagana. And sometimes the righteous suffer more oppression, right? At minsan yung matutuwid, higit pa pong nagdurusa. It happened in this world, right? Yan po yung nangyayari sa mundong ito. That's why we cannot apply the cause and effect to everyone in this world. Kaya hindi po natin pwedeng i-apply yung batas ng sanhi at bunga po sa lahat ng tao. So it can be said that it is very dangerous to mechanically apply the principle of cause and effect to all people in this world. Kaya sinasabi po na napakamapanganib po na i-apply po yung principle ng sanhi at bunga po sa lahat ng tao sa mundong ito. And Job's friend, including Eliphaz in the text, commits such an error. At yung tatlong mga kaibigan ni Job, kasama si Eliphaz po, na sinasabi po, ay nakagawa ng ganong pagkakamali. In addition, we must believe that although the principle of cause and effect is not fully applied on the earth, on the last day when God judges the world, God will compensate the righteous and the evildoer according to their deeds. Sa karagdagan po, dapat nating paniwalaan na kahit na meron pong panuntunan ng sanhi at bunga, ay hindi po lubos na nai-apply sa mundong ito, pero ngunit sa huling araw po, hahatulan ng Diyos ang salibutang ito, at hahabagan niya po yung matuwid, at yung masama naman po ay ayon sa kanilang mga gawa. Allowing cause and effect to be fully realized. At yung pagpapahintulot sa sanhi at bunga po ay talagang mapapagtatanto. You understand? The cause and effect, the law of cause and effect can apply not in this world, but at the time
God judge this world on the last day. Kaya nangunawaan niyo po ba na yung panuntunan po ng sanhi at bunga ay hindi po ma-apply po dito sa mundong ito. Ngunit ito po ay ganap na may apply po doon sa huling mga araw, sa huling paghukom. You have to understand. Yeah. If not, you can be troubled when you suffer great affliction, even though you live a righteous life. Dahil kung hindi po, naguguluhan ka po kahit na nabubuhay kang matuwid sa iyong buhay. So, right, Ecclesiastes chapter 8:14 said, right, there is a vanity which occurs on earth, that there are just men to whom it happened according to the work of the wicked. Kaya sinabi po dito, di ba, mayroong walang kabuluhang nangyayari sa lupa na may matutuwid na tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng masama. There are wicked men to whom it happened according to the work of the righteous. At may masamang tao na sa kanila ay nangyayari ang ayon sa gawa ng matuwid. It happened in this world, right? Nangyayari po yan sa mundong ito. But in final judgment, it does not happen, right? Pero sa huling paghukom, ito po ay... Okay? So you have to understand the law of cause and effect can be accomplished at the time of a final judgment of God. Kaya kailangan niyo pong maunawaan na yung panuntunan ng sani at bunga ay isasakatuparan po sa huling paghukom po. Okay? Especially the book of Job describe about our life. Dahil na po, yung aklat ng Job po ay yung nagpapakilala ng ating buhay. So Job chapter 4, 19, 20, it describes our life, right? Kaya sa chapter 4, verse 19 to 20, nagpapaliwanag ng ating buhay. How much more those who dwell in houses of clay? Gaano pa kaya silang tumatahan sa mga bahay na putik? Who are crushed before a moth. Na napipinsay ang gaya ng gamo-gamo. They are broken in pieces from morning till evening. Sa pagitan ng umaga at gabi, sila ay nawawasak. And Job chapter 5:7 also, man is born to trouble. At sinabi naman sa Job chapter 5 verse 7, ang tao ay pinapanganak tungo sa kaguluhan. As the spark fly abroad. Kung paanong ang siklab sa itaas ay pumapailan lang. While you live your Christian life, you suffer a lot of affliction, right? Di ba po habang nabubuhay kayo sa inyong buhay Kristiyano, nadurusa kayo ng paghihirap? It's normal, right? Yan po ay normal. Because the Bible says we are born to trouble. Dahil sinabi po ng Biblia, ang tao ay pinanganak tungo sa kaguluhan. It's our life, right? Yan po yung ating buhay. Chapter 6 and 7, there is a Job's response to Eliphaz's first argument. Kasi sa chapter 6 verse 7, ito po yung naging response ni Job sa unang argumento ni Eliphaz. The structure, right, we learn, right? Three friends start argument. Kaya natuto natin, di ba, yung sa pagkakayos, yung unang kaibigan ni Job. After then, Job respond for their argument. Right? Pagkatapos nito, tumutugon si Job sa kanilang mga argumento. And the other friend start argument. At yung isang kaibigan naman, yung nagsisimula po ng argumento. And Job responds it. At sumasagot naman po si Job. The other friend, argument. At yung isa namang kaibigan, nakipagtalo. Continue 3 times. Naulit ito ng 3 beses. So he makes a long argument to assert he's innocent for Eliphaz's argument. He assert assured his innocence. Kaya tiniyak niya yung kanyang pagiging walang pagkasala. In chapter 7, we think about how much God gives His heart to us. Kaya sa chapter 7, pag-isipan natin kung gaanong pag-ibig yung ibinibigay ng Diyos sa atin. Job chapter 7, 17 hanggang 19. You open the Bible. Kaya sa Job chapter 7, verse 17 to 19. 17 hanggang 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ano ang tao na itinuturing mong dakila at iyong itinutuon ang iyong isip sa kanya at iyong dinadalaw siya tuwing umaga at sinusubok siya sa tuwi-tuwi na. Gaano katagal mo akong hindi titingnan ni babayaan akong nag-iisa hanggang sa malunok ko ang aking laway.
God always give His heart to us, right? Palaging ibinibigay ng Diyos yung kanyang puso sa atin. Yes. So Luke 12:7, right, said the very hair of your head are all numbered. Sinasabi sa Lucas 12:7, ngunit maging ang mga buhok ng iyong ulo ay bilang na lahat. Yeah, even God numbered the number of your hair, right? Maging yung bilang ng iyong buhok po ay binibilang ng Diyos. How much He give His heart to us. Gaano pa kaya ibinibigay niya yung puso sa atin? That's why do not fear. You are of more value than many sparrows. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. God will take care of you, right? Ang Diyos yung mag-iingat sa iyo. Tama po ba? And Psalm 139 also said, "You have searched me and known me." At sinabi sa awit ng Nathanael, siniyasat mo ako at nakilala mo ako. God always search you, right? Palagi kang sinisiyasat ng Diyos. God knows everything for you, right? Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo. You know my sitting down and my rising up. Iyong nalalaman kapag ako'y umupo at kapag ako'y You tumatayo. understand my thought or power off. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Sometimes you feel, right? Nobody knows my heart. Minsan nararamdaman mo, walang nakakaalam ng puso mo. Siyempre, nobody knows your heart. Siyempre po, walang nakakaalam ng puso mo. It's normal. Don't expect somebody knows your heart. Huwag mo asahan na mayroong makakaalam ng puso mo. Your difficulty heart, nobody knows, but God knows, right? Yung nararamdaman ng puso mo na walang nakakaalam, pero alam po ito ng Diyos. And also there is a description of life, chapter 7. My days are swifter than a waver's shutter. At sinabi naman po dito na ang aking mga araw ay matulin kaysa panghabi ng mga habi. Our life is very fast, right? Yung ating buhay ay napakabilis po. And verse 7, my life is a bread. At sa verse 7, yung aking buhay ay isang hininga. How long takes when you breathe? Gaano katagal po kayong humihinga? Tapos na. Our life is very short, right? Yung ating buhay ay napakaikli. Tama, right? Chapter 8, there is a Bildad's first argument. At sa chapter 8 po, ito yung unang pag-argumento ni Bildad speaks based on tradition. Si Bildad naman nagsalita base sa nakaugalian. Based on tradition, he criticized Job while cutting many proverbs of his ancestors. Kaya base sa kaugalian, pinuna niya si Job po na sinasabi po yung maraming kawikaan mula sa kanyang ninuno. So he mentioned, over the former age, consider the things discovered by their fathers. Kaya sinabi niya, hinihiling ko sa iyo sa nagdaang panahon, isalang-alang mong natuklasan ng iyong mga ninuno. He also says that the cause of Job's suffering was a sin. Sinabi niya din po na yung naging sanhi ng pagdurusa ni Job ay kasalanan. So verse 4, right? If your sons have sinned against him, he has cast them away for their transgression. Kung ang iyong mga anak ay nagkasala laban sa kanya, sa kapangyarihan ng kanilang pagsalangsang, ay kanyang ibinigay sila. He has the same idea, right? So verse 20, God will not cast away the blameless, nor will He abhor the evildoers. Hindi itatakwil ng Diyos ang taong walang kapintasan, ni aalayan man ang kamay ng mga gumagawa ng kasamaan. The word itself is correct, Yung salitang ito po mismo ay tama. but not in the case of Job. Pero hindi po sa pangkaso ni Job. Because Job did not suffer because of his sin. Dahil hindi naman nagdurusa si Job dahil sa kanyang kasalanan. He shouldn't apply the law of cause and effect to Job. Kaya dapat na hindi niya i-apply po yung panuntunan ng sani at bunga kay Job. Then there is a response of Job. Pero mayroon pong naging tugon ni Job. So Job gives a direct response to Bildad's claim that Job is being punished as a result of his sins. Kaya si Job po ay nagbigay ng direktang pagtugon kay Job na si Job ay napaparusahan bilang di dahil sa kanyang kasalanan. So in chapter 10, there is a lament over suffering and longing for death. Kaya sa chapter 10 meron pong panaghoy po sa kanyang pagdurusa at paghahanap sa kamatayan. Right, in chapter 3, we will already learn, right? Job
lamented his life, right? 'Di ba po sa chapter 3 natutunan natin na nagguy si Job sa kanyang buhay. Because he couldn't understand why God allowed this affliction. Dahil hindi niya maintindihan, bakit ba pinahintulutan ng Diyos yung ganitong But pagkikitagrusa? he continued lamented. Pero patuloy po siyang nanaghoy. But gradually, while he have argument with a friend, gradually his heart is changed. Pero habang nagkakaroon siya ng pagtatalo sa kanyang mga kaibigan, unti-unti po siyang nababago. Chapter 9 also, there is a description of life. At sa chapter 9 din po, meron din pong pagpapakita ng buhay. Verse 25, right? My days are swifter than a runner. Sa chapter 20, ang mga araw kay mas matuling kaysa isang mananakbo. Yeah. They pass by like a swift ships. Sila'y dumaraang parang matutuling bangkang tambo. It also said, our life is very fast. Sinasabi din ito yung ating buhay, napakabilis. And in chapter 11, there is a Job's first argument. Sa chapter 11 naman po, ito yung unang argumento ni Zophar. Job makes conclusion by simple guesses. Kaya po si Zophar ay nagbigay ng conclusion po ayon sa kanyang yung inaakala. His idea same. Ganon din yung kanyang kaisipan. Job also accuses Job or being punished because he must have sinned. Inakusahan din ni Zophar si Job dahil siya ay pinarusahan dahil siya ay nagkasala. Job severely rebuked Job, condemned him, and urged him to repent. Kaya labis na sinaway ni Zophar si Job at hinatulan siya at that's why, right? All three friends, right? Condemn, rebuke. Kaya lahat ng kanyang tatlong kaibigan po, hinatulan siya, sinasaway siya. That's why Job's heart was very painful, right? Kaya yung puso ni Job ay talagang sobrang nasaktan. In chapter 11, it mentioned God's judgment. Sa chapter 11, nabanggit po yung paghukom ng Diyos. What is God's judgment? Ano ba yung paghukom ng Diyos? Chapter 11, you open the Bible. Buksan niyo po, chapter 11. Verse 10 hanggang 11. Verse 10 hanggang 11. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung siya'y dumaan at magbilanggo at tumawag ng paglilitis, sinong makakapigil sa kanya? Sapagkat nakikilala niya ang mga taong walang kabuluhan, kapag nakakita siya ng kasamaan, hindi ba niya ito isa sa alang-alang? God can judge, right? Kaya ang Diyos ay kayang humatol. But what's the attitude of the people? Ngunit ano po ba yung saloobin ng mga tao? Ecclesiastes chapter 8:11 said, because the sentence against an evil work is not executed speedily, therefore the heart of the Son of Man is poorly set in them to do evil. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi agad isinasagawa, kaya't ang puso ng mga tao ay lubos na nakatuon sa paggawa ng kasamaan. Why people boldly commit sin? Bakit ang mga tao po matapang silang gumagawa ng kasalanan? Because God does not judge speedily, right? Dahil hindi po agad na isinasagawa ng Diyos yung paghatol. If God judge immediately, nobody will be saved, right? Kung hatol agad ang Diyos, walang sinuman ang maliligtas. Right? All Tama the po ba? people will be judged, right? Di ba? Lahat ng tao ay agad na mahatulan. But God does long suffering. Pero ang Diyos po ay meron pong mahabang pagtitiis. God wait until we repent our sin, right? Ang Diyos ay naghintay hanggang tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. But people don't know it, right? Pero hindi ito nalalaman ng mga tao. That's why they commit sin. Oh, if God is right, why He does not judge me? Kaya ang tao gumagawa ng kasalanan, kung humatol ang Diyos, bakit di niya ako That's hinahatulan? why they commit more wicked sin, right? Kaya gumagawa sila ng mas masamang kasalanan. But what's the answer of God? Pero ano po ba yung sagot ng Diyos? Psalm 50 verse 21. Mga awit 50 verse 21. This thing you have done, and I kept silent. Ang mga
mga bagay na ito ay iyong ginawa at ako'y nanahimik. You thought that I was all together like you. Iniisip mong ako'y gaya mo. But I will rebuke you and set them in order before your eyes. Ngunit ngayon sinasaway kita at ipinapataw ang paratang sa harapan mo. Yeah. Even though God doesn't look at everything, right? Kaya kahit na parang ang Diyos ay hindi nakatingin, pero alam niya yung lahat ng bagay. God does not judge it, but God judges everything, right? Para bang hindi humatol ang Diyos, pero hinatulan ng Diyos ang lahat. Yeah. God just waiting until they repent their sin. Ang Diyos ay naghihintay lamang po hanggang sa magsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Chapter 12:14, there is a Job's response to Job's first argument. Sa Job chapter 12:14, ito po yung naging tugon ni Job sa unang argumento ni Zophar. It mentioned the prosperity of the wicked. Binanggit niya po yung kasaganaan ng masama. Job 12:6, the tents of lovers prosper. Verse 6 po, ang mga tolda ng mga magnanakaw ay may kapayapaan. And those who provoke God are secure. At silang nagagalit sa Diyos ay tiwasay. In what God provides by His hand. At nailalagay ng kanilang Diyos sa kanilang kamay. Sometimes God allows the prosperity of the wicked on the earth. Minsan pinapaintulot ng Diyos yung kasaganaan ng masama sa mundong ito. If we focus on the prosperity of the wicked, you may stumble. Kung magtutuon ka lang doon sa kasaganaan ng masama, ikaw ay matitisod. So in the Bible, right, Psalm chapter 73, the writer of Psalm chapter 73, almost he was a stumble. Kaya yung manunulat po ng awit chapter 73 po, halos matisod na po siya. Right? Because verse 2, as for me, my feet had almost stumbled. Dito po sa verse 2, ngunit tungkol sa akin ang mga paa ko'y halos natisod. My steps had nearly slipped. Ang mga hakbang ko'y muntik nang madulas. For I was envious of the boastful when I saw the prosperity of the wicked. Sapagkat ako'y nainggit sa palalo, aking nakita ang kaginawaan ng masama. Because, right, they prosper on the earth. Di ba po dahil sumasagana sila sa lupa? Whatever they do, no problem. Ano man ang kanilang ginagawa, walang problema. Doing well, going well, right? Nagiging mabuti pa nga. That's why when he look at the prosperity of the wicked, his heart was troubled. Kaya kapag nakikita niyo yung kasaganaan ng masama po, yung kanyang puso po ay nagagambala. If they are so wicked, why God does not judge them? Kung talagang napakasama nila, bakit hindi sila hinahatulan ng Diyos? Verse 12 also, behold, these are the ungodly who are always at age, they increase in riches. At sa verse 12, narito, ang mga ito ang masama, laging tiwasay, sa kayamanan ay sumasagana. But there is a judgment of God, not in this world, but in eternal world. Pero merong paghukom ng Diyos, hindi man sa mundong ito, ngunit sa walang hanggang mundo. So verse 16, when I thought how to understand this, it was too painful for me. Sa verse 16, ngunit nang aking isipin kung paano ito unawain, sa akin ay parang napakahirap na gawain. At first he couldn't understand, right? Sa una, hindi niya lubos na maunawaan. Until I went into the sanctuary of God. Hanggang sa ako'y pumasok sa santuaryo ng Diyos. But here, I understood their end. At saka ko naunawaan ang kanilang katapusan. Surely, you set them in slippery place, you cast them down to destruction. Tunay na sa madudulas na dako sila iyong inilalagay, iyong binabagsak sila sa kapahamakan. How they are brought to this desolation as in a moment, they are utterly consumed with the terrors. Gaya na lamang ang pagkawasak nila sa isang iglap, tinatangay na lubusan ng mga sindak. He realized, right? There is a final judgment of God. Naunawaan niya po na mayroong huling paghukom ng Diyos. We see some prosperity of the wicked on the earth, right? Di ba po nakikita natin yung mga kasaganaan na masama sa mundong ito? Do you envy them? Naiinggit po ba kayo sa kanila? No need to envy them, right? Hindi po kailangan silang kainggitan. What's the end? Alam po natin yung kanilang wakas. If they are not saved. Kung di sila maligtas.
rather than envy them, we'd better have a pity for them. Sa halip na mainggit sa kanila, magkaroon tayo ng habag, awa para sa kanila. Okay? And also we can know God who governs all. At malaman din natin ang Diyos na namumuno sa lahat. Verse 23, He makes a nation great and destroys them. Sa verse 23, kanyang pinadakila ang mga bansa at winawasak ang mga ito. He enlarges a nation and guides them. Kanyang pinalalaki ang mga bansa at itinataboy ang mga ito. He takes away the understanding of the chiefs of the people of the earth. Sa 24. Kanyang inaalis ang mga pangunawa mula sa mga pinuno ng bayan sa lupa. God governs all, right? Kaya pinamumunuan ng Diyos ang lahat. God governs all the nation. Pinamumunuan ng Diyos ang lahat ng mga bansa. God governs all the leader in the world. Pinamumunuan ng Diyos ang lahat ng mga leader sa mundong ito. So Daniel chapter 4:17 also said, the Most High God. Kaya sa Daniel chapter 4 verse 17, ang pinakamataas na Diyos. Rules in the kingdom of a man, gives it to whomever he will, and set over it the lowest of a man. Ay namumuno sa kaharian ng mga tao at binibigay niya ito sa kaninumang kanyang naisin at pinamumuno niya rito ang pinakamababa sa mga tao. We need to know God governs all. Right? Kaya kailangan nating malaman na pinamumunuan ng Diyos ang lahat. And silence is wisdom. At yung pagiging tahimik po ay karunungan. Job chapter 13:5 said, you would be silent and it would be your wisdom. Sa verse 5:13, nawa ay tumahimik kayong lahat at magiging inyong karunungan. Sometimes keep silence can be wisdom. Minsan po, ang pagiging tahimik po ay karunungan. First King Saul also kept silence when some rebelled him. Sa unang hari po si Saul po, nananatili siyang tahimik nung meron pong naging laban sa kanya, nagrebelde. When Saul was established as the first king of Israel, some rebelled him. Nung itinatag si Saul bilang hari ng Israel na kauna-unahan, meron pong mga nagrebelde sa kanya. Right, some rebels just said, how can this man save us? Sinabi po nagrebelde sa kanya, paano tayo ililigtas ng taong ito? They despised him. Kaya hinamak niya sila. But Saul, he held his peace. Pero napanatili niya po yung kanyang kapayapaan. It means he didn't dispense. Ibig sabihin, hindi po siya tumugon. He kept the silence. Nanatili siyang tahimik. When somebody rebel you, right? You want to respond, right? Di ba kapag may nagrebelde sa'yo, gusto mo agad tumugon? Keep silence. Manatiling tahimik. That's wisdom, right? Yan po'y karunungan. David kept silent when Shimei blasphemed him. Nanatiling tahimik si David nung si Shimei po ay Shimei cursed him. sinumpa siya. Nung sinumpa po siya. Right? Shimei cursed David, right? Kaya sinumpa po ni Shimei si David. Maybe if you are David, you want to respond, right? Marahil kung ikaw si David po, di ba, ikaw ay sasagot. You want to kill him, right? Gusto mo siyang patayin po, di ba po? But what's the response of David? Pero ano po ba yung naging tugon ni David? Psalm 39 says, Sinasabi ito ng awit 39. I was mute. Ako'y pipi. I did not open my mouth. Hindi ko ibinubuka ang bibig ko. Right? Keep silent. Manatiling tahimik. Jesus, right, didn't open his mouth when people reviled him. Kaya si Jesus din po binuksan yung kanyang bibig nung siya ay inalipusta ng mga tao. He showed the example, right? Nagpakita siya ng halimbawa. 1 Peter chapter 2:23, when he was reviled, did not revile in return. Kaya po nung siya ay inalipusta, hindi niya ito ibinalik. Return. Right? It's our nature, right? We want to respond in return. Ito yung likas natin. Gusto natin agad na magtugon. But we have to overcome our nature. Pero kailangan nating mapagtagumpayan yung ating likas. By relying on the Holy Spirit. Na umaasa sa banal na Espiritu. Keep silent is a wisdom. Ang pananatiling tahimik ay karunungan. Job chapter 13 also mention description of our life. At
pinapaliwanag din po ng chapter 13 po yung buhay. Man decays like a rotten thing, Kaya po, bagaman ako'y parang bagay na bulok na natutunaw, like a garment that is moth eaten. na parang damit na kinakain ng bukbok. Man, actually very miserable before God, right? Sa katunayan, ang tao po'y miserable sa harapan ng Diyos. Man who is born of a woman is a few days and full of trouble. Ang tao na pinanganak na babae may kaunting araw at puno ng kaguluhan. Our life, few days, just a few days. Yung ating buhay po ay counting araw. Not so long, right? Hindi po mahaba, di ba po? And full of trouble. At puno ng kaguluhan. Tama ba? You have many trouble? Marami po kayong kaguluhan? Tama? Yeah, it's normal. Opo, normal po iyon. The Bible describes our life. Kaya pinapakita ng Biblia yung ating buhay. Chapter 15, Eliphaz's second argument. At sa Eliphaz naman po, sa chapter 15, yung ikalawang argumento ni Eliphaz. Job also mentioned man's situation before God. Nabanggit din ni Job na yung sitwasyon ng tao sa harapan ng Diyos. Let's open to the Bible, Job chapter 15. You open the Bible. Buksan niyo po sa inyong Biblia. You follow book of Job. Sundan niyo po yung aklat ng Job. 15 verse 14 hanggang 16. 14 hanggang 16. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ano ang tao na siya'y magiging malinis o siyang ipinanganak ng babae na siya'y magiging matuwid? Ang Diyos ay hindi nagtitiwala sa kanyang mga banal at ang langit ay hindi malinis sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang karumal-dumal at hamak ang taong umiinom ng kasamaan na parang tubig. Man's situation, right? Nobody can be righteous before holy God. Kaya sa katayuan ng tao, walang pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos. Nobody can be clean before holy God, right? Walang sino man yung maaaring maging malinis sa harapan ng banal na Diyos. That's man's situation before God. Yan po yung katayuan ng tao sa harapan ng Diyos. Harapan ng Diyos. Malagang bagay, harapan ng Diyos. Okay? Chapter 16 hanggang 17, Job's response to Eliphaz's second argument. He said about miserable comforter. Sinabi niya po yung miserableng pag-aaliw. Verse 12, chapter 16:2. I have heard many such things. Miserable comforters are you all. Ako'y nakarinig ng maraming ganyang bagay, kahabag-habag na mga aliw kayong lahat. As I said, right? Originally, they visit Job to comfort him. Di ba gaya na sinabi ko, binisita niya si Job upang alawin. But they didn't become comforter of Job, right? Pero hindi sila naging mga aliw ni Job. They made Job become worse. Mas pinalala pa po nila si Job. They hurt Job more, right? Higit nilang sinaktan si Job. What was supposed to be comforting ended up causing more pain. Kaya ano po yung dapat na maging pag-aaliw pero sa wakas ay naging sanipo ng kasakitan. That's why don't expect comfort of a man. Kaya sa ating panig, huwag tayong umasa sa pag-aliw ng tao. When you have some problem, you expect some comfort from somebody. Di ba kapag nagkakaproblema ka, umaasa ka ng pag-aliw mula sa isang tao? Then maybe it happened. You can be disappointed. Kung gayon marahil mangyayari po, ikaw ay madidismaya. Because they cannot really comfort your heart. Dahil hindi sila magiging tunay na kaaliwan sa iyong puso. That's why we have to expect only comfort of God. Kaya ang asahan lamang natin ay yung pag-aliw ng Diyos. So Isaiah 51:12 said, even I am He who comfort you. Kaya sa verse 12, ako nga ang siyang umaaliw sa inyo. You have to seek me to be comforted. Kailangan mo akong hanapin upang maaliw ka. I am the one who can comfort you. Ako ang makapagbibigay aliw sa iyo. And
it mentioned my witness and my evidence. At nabanggit po yung aking saksi at yung aking katibayan. Verse 19, surely even now my witness is in heaven and my evidence is on high. At sa verse 19, kahit na ngayon ang aking saksi ay nasa kalangitan at siyang nagtatanggol sa akin ay nasa kaitaasan. Verse 21, you open the Bible, your own Bible. Sa verse 21 po, Chapter 16, verse 21. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. mayroon sanang taong makiusap sa Diyos gaya ng tao sa kanyang kapwa. Yeah. We have to know God is my witness and my evidence. Kailangan nating malaman, ang Diyos yung aking saksi at ang nagtatanggol sa akin. Yeah. When suffering comes for unknown reason or when something unfair happen, the remedy is to remember that my witness is in heaven. Kaya kapag dumating yung pagdurusa sa hindi nalalamang kadahilanan o yung hindi patas na pangyayari po, ang pinaka-remedyo po dito ay alalahanin po na yung aking saksi ay nasa kalangitan. Like a Job, right? Sometimes you suffer oppression without reason. Diba gaya ni Job, kayo ay nagdurusan ng kahirapan ng walang kadahilanan? Then you can be troubled like a Job, right? Kaya ikaw ay naguguluhan kagaya ni Job. And sometimes you experience unfair situation. At minsan nangyayari yung hindi patas na pangyayari. You are innocent, right? Hindi ka naman nagkasala. But somebody blame you. Pero merong sumisisi sa'yo. It's unfair, right? Yan po yung hindi patas. What's the remedy? Ano po ba yung remedyo? Remember, then my witness is in heaven. Alalahanin mo ng aking saksi ay nasa kalangit. You don't need to prove you're innocent. Hindi mo kailangang patunayan yung pagiging inosente mo. When you try to prove your innocence, sometimes it make more trouble. Kapag sinusubukan mong ipagtanggol yung when you try to solve the unfairness by your way, it make more trouble. Kapag sinusubukan mong gawan ng paraan ito sa iyong sariling paraan po, ito yung naging mas malaking problema. Then you remember my witness is in heaven. Kaya alalahanin mo na yung aking saksi ay nasa kalangitan. Witness has a great power in the court, right? Di ba yung saksi po mayroong matinding kapangyarihan sa isang But my hukuman? witness is God Himself. Pero ang aking saksi ay Diyos mismo. It's perfect witness, right? Yan po yung sakdal na saksi. It is about looking at the Lord without worrying about what people around you say. Ito yung tungkol sa pagtingin sa Panginoon ng hindi nag-aalala anuman yung sinasabi sa iyo ng mga taong nakapaligid sa iyo. What people around you say, don't care about it. Anuman yung sinasabi ng mga taong nasa paligid mo, huwag mo itong pansinin. Just looking at the Lord, right? Tingnan mo lamang ang Panginoon. He is my witness. Siya yung aking saksi. All injustice on the earth can be resolved only when God intervenes. Ang lahat ng hindi makatarungan sa lupang ito ay mariresolba lamang sa pamamagitan ng Diyos. You have to wait until then. Kailangan mo maghintay hanggang sa dumating iyon. Until God intervene, you just wait. Hanggang sa mamagitan ng Diyos, maghintay ka. He will solve all injustice. Kanyang riresolbahin ang lahat ng mga hindi makatarungan. Okay, so my witness, my evidence is in heaven. Kaya yung aking saksi ang nagtatanggol sa akin ay nasa kalangitan. Chapter 18, Bildad's second argument. At yung chapter 18, ito yung ikalawang argumento ni Bildad. Chapter 18, 13 hanggang 15, it's about description for the death. Kaya chapter 18, verse 13 to 15, ito yung description po ng kamatayan. So maybe you try to read it by yourself. Kaya basahin nyo na lamang po ito. It describes the death. What's the death? Kaya pinapaliwanag dito kung ano yung kamatayan.
Chapter 19 is Job's response to Bildad's second argument. Yung chapter na 19 naman po yung naging tugon ni Job sa ikalawang argumento ni Bildad. Even in the midst of despair and temptation, Job hopes for God's ultimate intervention. Kahit nasa kalagitnaan ng hindi patas at ng panaghuwi po, umaasa si Job sa matinding pamamagitan ng Diyos. Yeah. Gradually, his heart is changing, right? Unti-unti yung kanyang puso po ay nababago. At first, right, he always lament. Sa una, palagi po siyang nananaghuwi. But gradually, he tried to look at the Lord. Pero unti-unti, sinusubukan niyang tumingin sa Panginoon. Looking forward to the appearance of a Redeemer who will save him from suffering in the future. Na tinitingnan po yung anyo po ng tagapagligtas niya na magliligtas sa kanya mula sa mga pagdurusa sa darating na hinaharap. So verse 25, I know that my Redeemer lives. Sinasabi sa verse 25, sapagkat nalalaman ko ng aking manunubos ay nabubuhay. He thought about he's a Redeemer. Kaya inisip niya po yung kanyang manunubos. Even in this situation, he believed my Redeemer is alive. Maging sa kalagayang ito, naniniwala siya na yung aking manunubos ay nabubuhay. And he shall stand at last on the earth. At sa wakas, siya'y tatayo sa lupa. He waited on his Redeemer. Naghihintay siya sa kanyang manunubos. David also, right? He wait on the Redeemer, right? Si David din po naghihintay sa kanyang manunubos. So Psalm 49:15, God will redeem my soul from the power of the grave. Kaya sa awit 49 verse 15, ngunit tutubusin ng Diyos ang aking kaluluwa mula sa pangyarihan ng Sheol. For he shall receive me. Sapagkat ako'y kanyang tatanggapin niya ako. We also have a Redeemer, right? Our Redeemer. Tayo din po meron pong manunubos. Chapter 20, Job verse second argument. It also mentioned prosperity of the wicked is for a moment. At binabanggit dito na yung kasaganaan ng masama ay para sa sandali lamang. The triumphing of the wicked is short. Kaya na ang pagbubunyi ng masama ay maikli. And the joy of the hypocrite is but for a moment. At ang kagalakan ng masasama ay sandali lamang. Because their prosperity continue only on the earth. Dahil yung kanilang kasaganaan ay magpapatuloy lamang dito sa lupa. Chapter 21 mentions Job's response to Job's second argument. And here, Job's view for the prosperity of the wicked. Dito yung naging pananaw ni Job para sa kasaganaan ng masama. You can open Job chapter 21. Buksan niyo po sa Job chapter 21. It also mentioned the prosperity of the wicked. Nabanggit din po dito yung kasaganaan ng masama. 7 hanggang 13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin at nasa harapan ng kanilang mga mata ang kanilang supling. Ligtas sa takot ang mga bahay nila at ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi ng walang humpay, ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanilang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila'y nag-aawitan sa saliw ng tamburin at lira at nagkakatuwaan sa tunog ng plauta. Ang kanilang mga araw sa kaginawaan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. There are prosperity of the wicked, right? Kaya meron pong kasaganaan ng masama, di ba? But what's the end? Pero ano po ba yung naging wakas? In a moment, go down to the grave. At sa sila'y payapang bumababa sa Sheol. It's the answer of the question for the prosperity of the wicked. Ito yung kasagutan sa katanungan para sa kasaganaan ng masama. Another prophet also, they had a question of the prosperity of the wicked. At mayroon pa pong isang propeta na nagkaroon siya ng katanungan sa kasaganaan ng masama. Prophet Jeremiah also, right? Ganon din po si propeta Jeremias. Why does the way of the wicked prosper?
Bakit yung kasaganaan ng matuwid ay sumasagana? Why are those happy who deal so treacherously? Bakit lumalago ang lahat ng mga taksil? Yeah, many prophets Kaya sa had a question, right? maraming mga propeta po yung nagganong ng ganitong katanungan. Why wicked prosper? Bakit sumasagana ang masama? Prophet Habakkuk also, right? Ganon din si Propeta Habakuk. Why do you look on those who deal treacherously? Kaya bakit mo minamasan ng taong masama at tumatahimik ka? And hold your tongue when the wicked devour a person more righteous than he. At tumatahimik ka kapag sinasakmal ng masama ang taong higit na matuwid kaysa kanya. Yeah, but the answer, right? In a moment, go down to the grave. Pero yung sagot po, di ba, na at sila'y payapang bumababa sa Sheol. What's the way of the wicked? Ano po ba yung daan ng masama? What they said. Ano yung sinasabi po nila? Chapter 21, 14 hanggang 16. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At sinasabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin, hindi namin ninanasa ng inyong mga lakad ay aming alamin. Ano ang makapangyarihan sa lahat upang siya'y paglingkuran namin? At anong pakinabang ang makukuha namin kung kami ay sa Kanya ay mananlangin? Narito, hindi ba ang kanilang kaginawaan ay nasa kanilang kamay? Ang payo ng masama ay malayo sa akin. Yeah. It's the way of the wicked, right? Ito po yung daan ng masama. They not only despise but also against God, right? Hindi lang sila na hinahamak, ngunit laban sa Diyos. Chapter 22, Eliphaz's third argument. Already third argument. Ito po, ikatlong argumento na. The old way which wicked men have trod. That is the old way which wicked men have trod. Yan yung dating paraan po na kung saan ang mga masama po. Chapter 22, 15 hanggang 17. Chapter 22, 15 hanggang 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mananatili ka ba sa dating daan na ang masasamang tao'y ito ang nilakaran? Sila'y inagaw bago dumating ang kapanahunan nila, ang kanilang patibayin ay nadala ng baha. Sinabi nila sa Diyos, lumayo ka sa amin, at anong magagawa sa amin ng makapangyarihan sa lahat? The old way trodden by the wicked is the way of Cain's descendant who chose to turn their back on God before Noah's flood. Yung dating daan na masama tayong ito'y nilakaran po, ito po yung sa paraan ni Cain po, sa mga ninuno ni Cain na pinili din po ng mga hindi bumalik, na nagtaksil sa Diyos bago yung baha ni Noe. Yeah, the way of Cain. So Jude chapter 1, 11 said, right? They have gone in the way of Cain. Kaya yung sa hukom, sa Jude po na sila ay naging tungo sa daan ni Cain. You know who is a Cain? Kilala niyo po ba kung sino si Cain? Cain become first murderer, right? Si Cain po yung naging kauna-unahang mamamatay tao. He killed his brother Abel, right? Pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. The way of Cain. Yung daan, lakad ni Cain. Yeah. He left God. Right? Iniwan niya po yung Diyos. So Genesis chapter 4, 16, Cain went out from the presence of the Lord. Kaya umalis si Cain sa harapan ng Panginoon. Yeah, that is the old way, the old way which wicked men have trod. Ito po yung dating daan na ang masasamang tao ito ang nilakaran. In Job 22, 23 and 24, Job's respond to Eliphaz's third argument. Here, we can know God trains us through affliction. Dito po malalaman natin, sinasanay tayo ng Diyos sa magitan ng mga paghihirap. Right? It's also famous verse in Job. Ito po yung pinakasikat sa Job. Verse 10, you open. Buksan niyo po. Basahin po natin ng sabay-sabay. Naman niya ang daang nilalakaran ko, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. When he has tested me, I shall come forth as a gold. Kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. God tests us to train us, right? Sinubok tayo ng Diyos upang tayo isanahin. God allowed the oppression to train us.
Pinapahintulot ng Diyos yung kahirapan upang tayo'y sanayin. God allowed the oppression to refine us. Pinapahintulot ng Diyos yung pagpahirap upang tayo'y palinisin. Psalm 66:10, right? God have tested us, you have refined us as a silver is refined. Sa awit 66 verse 10, sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumusubok sa amin, sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pilak. Yeah. God also tested Joseph, Sinubok din ng Diyos si Jose. right? The word of the Lord tested him. Kaya ang salita ng Panginoon ang sumubok sa kanya. So God allowed the oppression to refine, to train us. Kaya pinapahintulot ng Diyos yung paghihirap upang tayo'y sanayin at subukin. And then we can know God has His plan to each of us. At malalaman natin na ang Diyos ay mayroong plano sa bawat isa sa atin. Verse 13 hanggang 14 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit siya'y hindi nagbabago at sinong makakahimok sa kanya kung ano ang kanyang ninanasa, iyon ay kanyang ginagawa. Sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin at maraming gayong mga bagay ang nasa kanyang isipan. Yeah, He performs what is appointed for me. Sapagkat kanyang lulubusin ang itinakda niya para sa akin. Because He is unique, verse 13, and who can make Him change? Siya hindi nagbabago at sinong makakahimok sa kanya? God does not change, right? Ang Diyos po hindi nagbabago. Tama po ba? If He determine, He accomplish. Kung ito'y kanyang napagpasyahan, ito po yung mangyayari. God also has a plan to us. Ang Diyos din po ay mayroong plano sa atin. Right? That's why God leads our way according to His plan. Kaya ang Diyos yung nangunguna sa ating daan ayon sa kanyang sariling plano. We have to know God has His plan to each of you. Kailangan nang malaman na ang Diyos ay mayroong plano sa bawat isa sa atin. So, Proverbs 69, a man's heart plans his way, but the Lord directs his step. Kawikaan 16:9, ang puso ng tao ang nagpapanukalan ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Because God has His plan to us. Dahil ang Diyos ay mayroong plano sa atin. 19:21 also, there are many plans in man's heart, nevertheless the Lord's counsel that will stand. Ganun din sa 19 verse 21, sa puso ng isang tao ang panukala ay marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. So, the important thing is not your plan, but God's plan. Kaya ang malagang bagay ay hindi ang iyong plano, kundi ang plano ng Diyos. And chapter 25, Bildad's third argument. At chapter 25, It also mentions man's situation before God. ito binanggit yung katayuan ng tao sa harapan ng Diyos. Chapter 25, 4 hanggang 6 also open. Buksan din po natin ito, chapter 25, verse 4 to 6. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Paano ngang magiging ganap ang tao sa harapan ng Diyos o paano magiging malinis ang ipinanganak ng isang babae? Tingnan mo, maging ang buwan ay hindi maningning at hindi dalisay ang mga bituin sa kanyang paningin. Gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod at ang anak ng tao na isang bulati. So, nobody can be righteous before God. Kaya walang sino man yung maaaring maging matuwid sa harapan ng Diyos. Nobody can be pure before God. Walang sino man yung magiging malinis sa harapan ng Diyos. We are like a maggot or worm. Tayo ay gaya po ng isang uod o bulati. That's a man's situation before God. Yan yung katayuan, kalagayan ng tao sa harapan ng Diyos. And chapter 26 hanggang 31, there is a response of Job for Bildad's third argument. Chapter 20 hanggang 31, right, contains Job's wrong statement, including the argument about the third cycle, right, third cycle. However, the direct response to Bildad is complete in chapter 26. Gayunpaman yung pinakadirektang response ni Bildad ay naisakatuparan sa chapter 26. But from chapter 27 is Job's response to all three friends. At mula sa chapter 27, ito yung naging tugon ni Job sa lahat ng kanyang tatlong kaibigan. So chapter 28 contains a praise to God, the source of wisdom. Kaya nilalaman po ng chapter 28 yung papuri sa Diyos at yung pinagmumulan ng karunungan. Chapter 29-31 contain a collection of God's blessings given before suffering. Kaya sa chapter 29 to 31, naglalaman po ito ng recollection ng pagpapala ng Diyos na ibinibigay bago ang paghihirap.
an appeal for his current situation while suffering. Yeah. And an assertion of his righteousness in the form of a monologue. Yeah. Anyway, the contents is like that. And chapter 26:5, the dead is said, right? The dead tremble. At sa chapter 26 verse 5, ang mga lilim ay nangangatal. That's why we can know that there is a consciousness even after death, right? Kaya meron pong pagkabagabag pagkatapos ng kamatayan. Right? The dead, right? They tremble. Kaya yung mga lilim, mga patay ay nangangatal. Death is not the end, right? Kaya yung kamatayan ay hindi yung katapusan, di ba po? Death, physical death, but spirit is still alive, right? Kaya sa physical na kamatayan, yung espiritu ay buhay pa rin po. Spirit tremble in fear. Kaya po, yung espiritu ay nangangatal sa takot. And yes, we have to seek the wisdom. Kailangan nating hanapin ang karunungan. 28:1 says, surely there is a mine for silver and a place where gold is refined. Tunay na para sa pilak ay may minahan at sa ginto'y may dakong dalisayan. Why you mention it? Bakit ito nabanggit? Where can wisdom be found? Kaya, saan ba matatagpuan ang karunungan? Just as there are separate places for silver and gold, there are separate places for wisdom. Gaya po ng merong magkahiwalay na lugar para sa pilak at ginto, meron din pong magkahiwalay na lugar para sa karunungan. We cannot get silver and gold at any place, right? Hindi po natin makukuha yung ginto at pilak sa magkaparehong lugar. There are special places we can get silver and gold, right? Merong magkakaibang special na lugar kung saan makukuha natin yung pilak at ginto. From where we can get the wisdom. Kung kaya saan matatagpuan ang karunungan. Yeah. Verse 28, the fear of the Lord, that is wisdom. Kaya sa verse 28, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan. The one who fear the Lord will have real wisdom. Kaya ang siyang may takot sa Panginoon, ang siyang merong karunungan. Because God allow the real wisdom to the one who fear the Lord. Dahil pinapahintulot ng Diyos yung tunay na karunungan sa mga may taong tunay na may takot sa Diyos. The one who fear the Lord will depart from evil. Yung right? taong may takot sa Diyos ay hiwalay sa kasamaan. Yeah, depart from evil is understanding. Kaya yung paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Yeah. So when you are in the sin, you cannot have a understanding. Kaya kapag ikaw ay nasa kasalanan, wala kang kaunawaan. And we can know that God weighs us. At dapat nating malaman, tinitimbang tayo ng Diyos. Verse 6, 31 verse 6, let me be weighed on honest scales. Sa verse 6, timbangin mo ako sa tuwid na timbangan. God has honest scales. Ang Diyos po mayroon po siyang tapat na timbangan to weigh us. Upang tayo ay timbangin. God weighs our heart, right? Tinitimbang ng Diyos ang puso. So Proverbs 24:12, right? Does not he who weighs the heart consider it? Kaya sa 24, narito kung yung siya narito, hindi namin ito sinalalaman. Right? We Proverbs 24 said, right? We have to deliver who are drawn into death. Sa Kawikaan chapter 24 verse 12, sinasabi po dito na kailangan nating hilayin yung mga na hinihila sa kamatayan. But we neglect it. Pero pinababayaan natin ito. Right? But God knows our heart. Pero nalalaman ng Diyos yung ating puso. God weighs our heart. Tinitimbang ng Diyos yung ating puso. So God weighs and does not use those who fall short. Kaya po, ang Diyos ay tumitimbang at hindi niya ginagamit yung mga bumabagsak. In Babylon, right, King Belshazzar, he weighed by God. Kaya he was weighed by God. Sa Babylonia, si Belshazzar po, siya ay tinimbang
ng Diyos. 27, you have been weighed in the balance and found wanting. Kaya sa chapter 12, kaya't mula sa kanyang harapan ay sinugo niyang kanyang kamay at ito'y binilang ng Diyos ang kanyang mga araw. God weighed King Belshazzar. Kaya tinimbang ng Diyos si Haring Belshazzar. You know balance. Alam niyo po yung timbangan? Yeah, weighed, but he owned. Pero siya tinimbang pero Yeah, that's why he was disqualified, right? siya dahil nagkulang kaya siya itinakwil. Yeah. So God also weighs our heart, right? Kaya tinitimbang din po ng Diyos yung ating puso. Yeah, if we fall short in God's balance, God cannot use us, right? Kaya kung tayo ay hindi nakaabot sa timbangan ng Diyos, hindi niya po tayo gagamitin. Okay. From now, the Elihu, Elihu's argument. Dito naman nagsimula yung paratang ni Elihu. Chapter 2. Elihu reveals that Job's suffering is not simply related to specific sin. Inihayag ni Elihu na yung tagparudurusa ni Job ay hindi dahil sa specific na kasalanan. But maybe are part of a refinement through suffering. Pero ngunit marahil ay parte ng pagsubok sa kanya sa So magitan ng the paghihirap. point of view of Elihu was different from three friends of Job, right? Kaya yung pananaw po na Elihu ay iba mula sa tatlong kaibigan ni Job. So Elihu listened to all three conversation and summarized them all. Kaya nakikinig si Elihu sa lahat ng tatlong paratang ng kaibigan at kanya itong sinamarize. Verse 11, right? Indeed, I waited for your word. I listened to your reasonings. Sa verse 11, narito, aking hinintay ang inyong mga salita, pinakinggan ko ang inyong matatalinong pananalita. And then towards the job, he rebuked his self-righteousness. At tungo naman kay Job, ay kanyang sinaway yung kanyang sariling pangangatwiran. He pointed out the mistake of Job very well, right? Kaya mabuti niyang pinunto po talaga yung pagkakamali ni Job. Job didn't commit any sin, right? Si Job po, di ba, hindi nakagawa ng anumang pagkakasala. But what was his problem? Pero ano po ba yung kanyang problema? He insisted he was righteous. Ang ipinipilit niya po na siya ay matuwid. Actually, nobody can be righteous before God, right? Sa katunayan po, walang sino man yung maaaring maging matuwid sa harapan ng Diyos. He continuously insist, I am righteous. Kaya patuloy niyang ipinipilit, ako ay matuwid. Right? So, right? Because he was righteous in his own eyes. Dahil siya'y matuwid sa kanyang sariling paningin. Yeah. But it's like this. He justified himself rather than God. Binigyang katuwiran niya ang sarili niya sa halip na Diyos. It's his mistake, right? Ito yung kanyang pagkakamali. That's why Elihu rebuked his self-righteousness. Kaya po, sinuway ni Elihu yung kanyang sariling katuwiran. It is not that Job suffered because of his sin. Kaya hindi dahil si Job ay nagdusa dahil sa kanyang kasalanan. But his attitude toward the suffering pointed out that there was a problem. Pero yung kanyang pag-uugali tungo dun sa paghihirap po, yun po yung naging punto na, yun po yung problema. Job's attitude, like that of a wicked man who said, I am so righteous, but it is not right for God to make me suffer like this. Yung saloobin ni Job ay kagaya po ng saloobin ng masama na sinasabi, ako ay matuwid, pero bakit hindi tama na parusahan ako ng Diyos na gaya nito? That was wrong, right? Yan po yung mali. He insisted, I am righteous. Pinilit niyang ako'y matuwid. But why God allow this suffering? Pero bakit pinahintulot ng Diyos yung ganitong paghihirap? I mean, God is wrong, right? God Ibig is sabihin, ang Diyos ay mali. That's his mistake. Yan po yung kanyang pagkakamali. And for
the three friends, he condemned them because they condemned Job. At para naman sa kanyang tatlong kaibigan, hinatulan niya po sila dahil kanilang hinatulan si Job. Against his three friends, his rest was aroused because they had found no answer and yet had condemned Job. Galit din siya sa tatlong kaibigan ni Job sapagkat sila'y hindi nakatagpo ng sagot bagamat ipinahayag na lang nilang mali si Job. Elihu has a different point of view than the three friends. Kasi Elihu po may kakaibang pananaw po. Sa halip na yung sa tatlong kaibigan. The three friends look at the person below from above. Kaya yung tatlong kaibigan po ni Job ay nakatingin po sa isang tao mula sa taas, ulo-ulo hanggang paa. They scold and try to teach, right? Kaya sila ay galit at pinapagalitan at nagtuturo. But Elihu is trying to communicate with a brotherly love. Pero si Elihu sinusubukan niyo pong makipag-usap na meron pong pagmamahal. He has a different, right? He was different. Siya ay kakaiba po, di ba? So verse 6 and 7, right? Elihu said, I am young in years, Kaya sinabi and dito, you are very old. sinabi dito ni Elihu, ako'y bata pa at matatanda na kayo. He was the youngest, right, among them, right? Siya yung pinakabata sa kanila. Therefore, I was afraid. Kaya't ako'y nahihiya at takot. And they are not declare my opinion to you. Naipahayag sa inyo ang aking kurkuro. That's why he waited until their conversation finished. Kaya siya ay naghintay hanggang sa yung kanilang mga pag-uusap po ay matapos. Maybe he was a humble person. Marahil siya po ay mapagkumbabang tao. So Elihu analyzed Job's suffering from a completely different perspective. Kaya sinuri ni Elihu yung pagdurusa ni Job po mula sa kumpletong kaibang pananaw. Suffering has a purpose. Yung pagdurusa po ay merong layunin. It reminds us the purpose of suffering. That suffering is not discipline but training. Nagpapaalala ito sa atin na yung layunin ng pagdurusa po, yung pagdurusa hindi ito disiplina, kundi pagsasanay. Suffering is God's intervene to stop our sin. Kaya yung pagdurusa po, ito po yung intensyon ng Diyos upang itigil yung ating kasalanan. Job chapter 33, you open the Bible. Buksan niyo po sa inyong Biblia, Job chapter 3. Verse 16 hanggang 18. 16 hanggang 18. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kung magkagayoy ang mga taingan ng mga tao'y binubuksan niya at sa mga babalay tinatakot sila upang kanyang gawang siya ng maibaling at ang kapalaluan sa tao ay putulin. Pinipigil niya ang kanyang kaluluwa mula sa hukay at ang kanyang buhay sa pagkamatay sa tabak. Elihu is appealing to Job to adopt a new attitude toward the suffering. Kaya nagsabi si Elihu kay Job na tanggapin niya yung bagong pag-ugali tungo doon sa kahirapan. Job's suffering, he said, is not for sin but for correction and instruction. Sinabi niya na yung pagdurusa ni Job ay hindi dahil sa kasalanan kundi para sa pagtatama at pagsasanay. He points out that Job did not suffer because of his sin, but Job's attitude toward the suffering was wrong. Kaya pinunto niya na hindi nagdusa si Job dahil sa kanyang makasalanan kundi yung kanyang saloobin po doon ay mali. He did not seek the will of suffering, but instead protested against God. Hindi niya hinanap yung kalooban ng pagdurusa. Sa halip ay nagprotesta siya laban sa Diyos. So Elihu is preparing the background for God to appear. Kaya lumilitaw dito na inihanda ni Elihu yung background ng Diyos. Here, we need to know, God is a righteous judge. Dito kailangan nating malaman na ang Diyos ay matuwid na hukom. Elihu shows that the Almighty God pays attention to the way of a man and ultimately judge them with the final righteousness. Kaya, pinapakita ni Elihu na yung kapangyarihan na yung binibigyang pansin ng Diyos, yung paraan ng tao at sila ay ganap na hatulan po sa huling paghukom. So we have to ultimately fear God's observation and judgment. Kaya kailangan nating ganap na matakot sa pag-ursibera ng Diyos at paghatol. Not man's temporary judgment. Huwag yung panandaliang paghatol ng tao. And we have to rely only on His mercy. At umasa lamang tayo sa kanyang habag. So Job chapter 34, you open the Bible, 34 verse 10 hanggang 12.
10 hanggang 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't dinggin ninyo ako, kayong mga lalaking may unawa. Malayo nawa sa Diyos na siya'y gumawa ng masama, at sa makapangyarihan sa lahat na ang kamalian ay kanyang nagawa. Sapagkat sisingilin niya ang tao ayon sa kanyang gawa, at kanyang igagawad sa bawat tao ang ayon sa mga lakad niya. Sa katotohanan, ang Diyos ay hindi gagawa ng kasamaan, at hindi babaloktutin ng makapangyarihan sa lahat ang katarungan. God is a righteous judge, right? Ang Diyos ay hukom na matuwid. So we need to commit the judgment to God. Kaya pagkatiwala natin yung paghatol sa Diyos. The righteousness of a man is usually before God. At nalaman natin na yung katuwiran ng tao po walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. So chapter 35, 7 and 8 also, 7 and 8, open. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung ikaw ay matuwid, anong sa kanya'y iyong ibinibigay? O ano bang tinatanggap niya mula sa iyong kamay? Ang iyong kasamaan ay nakakapinsala sa ibang gaya mo, at ang iyong katuwiran ay sa ibang mga tao. Nobody can be righteous before God. Walang sino man yung maaaring maging matuwid sa harapan ng Diyos. God cannot accept our righteous act. Hindi tatanggupin ng Diyos yung ating matuwid na gawa. Because Isaiah 64:6 said, all our righteousness are like a filthy rag. Dahil sa Isaiah 64:6, ang lahat ng ating katuwiran ay maduming basahan. God does not accept our righteousness. Kaya hindi tatanggapin ng Diyos yung ating katuwiran. Your wickedness affect a man such as you, and your righteousness a son of a man. Ang iyong kasamaan ay nakapinsala sa ibang gaya mo, at ang iyong katuwiran ay sa ibang mga tao. Your righteousness can be good to a man, right? Yung katuwiran mo ay maaaring mabuti sa tao. But before God, it cannot be real righteousness. Pero sa harapan ng Diyos, hindi ito maaaring maging tunay na katuwiran. So, because many people, right, they try to do righteousness to go to heaven, right? Dahil maraming tao yung sinusubukang gumawa ng katuwiran upang makapasok sa langit. Because they think God will accept their righteousness. Dahil iniisip po nila na tatanggapin ng Diyos yung katuwiran. Because other people consider it righteousness. Dahil tinuturing ng ibang mga tao na ito ay katuwiran. But they don't know, right? God does not accept their righteousness. Pero di ba po, hindi nila nalalaman na hindi tatanggapin ng Diyos yung kanilang katuwiran. And we can know God is omnipotent and omniscience. At malalaman natin na ang Diyos ay makapangyarihan at omniscience. Omnipotent means God is mighty or mighty. Kaya ang omnipotent po, ang Diyos ay makapangyarihan. And He is mighty in strength of understanding. Verse 5, right? Sa lakas ng unawa, siya ay makapangyarihan. It's omniscience. Okay? God knows everything. It's omniscience. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Yan po yung omniscience. God is almighty, omnipotent. Ang Diyos ay makapangyarihan, omnipotent. Okay? And God, He allows mercy to the righteous. At ipinapahintulot ng Diyos yung kanyang habag sa mga matuwid. Mention. And Elihu is saying that God, the creator and righteous providence of history, is intervening with the transcendent power behind all natural phenomena and human affairs. Might have to translate. It means, God is a creator, right? Ibig sabihin po, ang Diyos ay tagapaglikha. And He is a righteous providence of history. At yung kanyang matuwid na pagkalinga sa kasaysayan. But He intervene. Ngunit siya po ay namamagitan. With a transcendent power. It's the same, the almighty power. Ito po yung makapangyarihan. Behind all natural phenomena and human affairs. Sa kabila ng lahat ng natural phenomena at human affairs. Therefore,
even when we encounter things that human cannot understand, we are advised to realize that God's mystery and righteous providence is behind us. Sa makatuwid, kahit na makatagpo natin yung ganung mga bagay na hindi maunawaan ng mga tao, ina-advise sa atin na maunawaan po yung Yeah. Sometimes you meet situation you don't understand the situation, right? Di ba, umaharap kayo minsan sa mga mga pagkakataong hindi nyo po. Right. But behind the earth there is God's mysterious, righteous providence. Pero sa kabila po nito, ng lahat ng ito, meron pong na matuwid na pagkalinga ng Diyos. That's why our side obey the good and wise providence of God. Kaya sa ating panig, kailangan nating sundin yung mabuti at matuwid na pagkalinga ng Diyos. Yeah, and we just live a life that fear God. At mabuhay na lamang tayo sa buhay na merong takot sa Diyos. So, Job chapter 37, verse 5, right? He does great things which we cannot comprehend. At na gumagawa siya ng mga dakilang bagay na hindi natin maunawaan. God does great things, right? We cannot fully understand, right? Ginagawa ng Diyos yung mga dakilang bagay na hindi natin maunawaan. For example, right? He says to the snow, Halimbawa, sinasabi niya sa niebe, pour on the earth. Sa lupa, ikaw ay bumagsak. And He bring gentle rain, sometimes heavy rain. At siya po ay nagdadala ng malakas na ulan. But our side, right? We don't know everything, right? Pero sa ating panig, hindi natin alam ang lahat ng bagay. Yeah. Even the verse 12 and 13 says about the cloud. Maging sa verse 12 hanggang 13, binabanggit dito po yung mga ulap. Cloud, right? Even the cloud, God control. Maging yung mga ulap po, ang Diyos yung kumokontrol. Yeah, He caused it to come, whether for the correction, for His rain, for the mercy. Maging sa saway o para sa kanyang lupa o dahil sa pag-ibig, iyon ay pinangyayari niya. Yeah, God even control cloud, right? Maging yung mga ulap po, kinukontrol ng Diyos. Yeah. So, it means, Joe, you cannot know everything what God does. Kaya ibig sabihin nito, Job, hindi mo nalalaman ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos. Yeah, but whatever happened in you, there is God's providence. Kaya ano man yung nangyayari sa iyo, mayroong pagkalinga o kalooban ng Diyos. If God control the cloud, what happened in you, there is God's providence. Kaya kung kinokontrol ng Diyos yung mga ulap, ano man yung nangyayari sa iyo, mayroong pagkalinga o kalooban ng Diyos. Yeah, so Job is rebuked by asking why he opened his mouth so easily when he should have quietly studied God's wondrous work, when he does not know everything that God does with the cloud. Kaya po si Job ay sinaway po na tinatanong siya bakit binuksan niya yung kanyang bibig agad nang hindi niya po pinag-iisipan, pinag-aralan yung kamanghamangang gawa ng Diyos. Yeah, he has to quietly study God's wondrous work. Kailangan niyang tahimik na pag-aralan yung kamanghamangang gawa ng Diyos. Yeah. So, verse 14 says, right? Listen to this, Job, stand still and consider the wondrous work of God. Kaya sa verse 14, dinggin mo ito, Job. Tumigil ka at bulayin mo ang kahangang mga gawa ng Diyos. Just quiet. Maging tahimik. Don't say anything. Huwag kang magsalita ng anuman. You just study God's wondrous work. Pag-aralan mo lang, bulayin mo yung kahangang mga gawa ng Diyos. And then finally, chapter 38, 41, God intervenes. At sa wakas po, mula verse chapter 38 hanggang 41, namagitan na po ang Diyos. Job chapter 38, verse 1, you open the Bible, hanggang 6. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At mula sa ipo-ipoy sumagot ang Panginoon kay Job, sino ba itong nagpapadilim ng payo sa pamamagitan ng mga salitang walang kaalaman?
Bigkisan mo tulad sa lalaki ang iyong baywang, tatanungin kita at ikaw sa akin ay magsasaysay. Nasaan ka nang ilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? Sabihin mo kung meron kang pangunawa. Sinong nagpasya ng mga sukat niyon? Tiyak na alam mo. O sinong nagunat ng panukat sa ibabaw nito? Sa ano nakabaon ang kanyang mga pundasyon? O sinong naglagay ng batong panulok niyon? Okay, let me read it. The best climax of the book of Job is the direct appearance of God in chapter 38. Yung pinakamainam na climax po ng aklat ng Job po ay direktang lumitaw po sa na pagpapakita ng Diyos sa chapter 38. However, God does not mention the background, reason, or result of Job's suffering at all. Pero sa katunayan, hindi talaga binanggit ng Diyos yung pinagmulan, yung dahilan, o resulta ng pagdurusa ni Job. He merely speaks through nature or the animal world that God is omnipotent. Sinabi niya lang po sa pamamagitan po ng mga kalikasan o ng mga hayop sa mundong ito na ang Diyos ay makapangyarihan. Yeah. He just mentioned, right, about the nature, about the animal. Right? Nagsalita, binanggit niya lang po yung patungkol sa mga hayop, patungkol sa mga kalikasan. Yeah. He did not explain the reason for suffering or Job's questions. Hindi niya pinaliwanag yung dahilan ng pagdurusa ni Job o yung mga katanungan ni Job. Job chapter 38, 41 speak of God's wisdom and power that can be realized through all things in the universe, through 31 examples. Kasi sa Job chapter 38 to 41, na sinabi po, nagsalita po yung karunungan ng Diyos at kapangyarihan na maunawaan po sa magitan ng lahat ng mga bagay sa buong sansinukob sa magitan ng 31 halimbawa. There are 31 examples. Mayroon pong 31 na mga halimbawa. He mentioned for animal and the climate and the universe. Kaya binanggit niya po dito yung mga hayop, yung mga panahon, mga klima sa sansinukob. He asked a series of short questions about the glory of God. Kaya siya ay nagtanong ng series ng pagkakasunod-sunod na katanungan po patungkol sa kaluwalhatian ng Diyos. As Job heard this question, he finally realized his ignorance and helplessness. Kaya habang napapakinggan po ni Job yung mga tanong na ito, ay sa wakas naunawaan niya yung kanyang walang kaalam at yung 31 description of God's wisdom and power. Right? 31. Nine fact about astronomy. Kaya siyam na katotohanan patungkol sa astronomy. 10 fact about climate phenomena. 10 katotohanan patungkol sa mga panahon. 12 fact about animal ecology. 12 katotohanan patungkol sa animal ecology sa mga hayop. Rather than directly answering the reason for the suffering that Job and his friend had debated so far, God spoke of God's amazing sovereign providence and the power. Kaya sa halip na direktang sagutin po yung mga dahilan ng pagdurusa ni Job at ng kanyang yung pagtatalo ng kanyang tatlong kaibigan, ang sinabi ng Diyos yung kamanghamanghang pagkalinga at kapangyarihan. Paradoxically helping Job as a limited and weak human being to realize his own limitation and ignorance. Na yung limitadong at kahinaan ni Job po upang ipaunawa sa kanya yung kanyang limitasyon at yung kanyang walang pagkaalam. By listening example of God's wisdom and ability, he draws the conclusion that Job must quietly trust God. Kaya habang inilalagay po yung halimbawa ng karunungan po at kakayahan ng Diyos, kanyang sinabi na yung konklusyon ay kailangang tahimik na umasa siya sa Diyos. God gave one example, Job chapter 38, 41. Kaya nagbigay po ng isang halimbawa, Job 38, verse 41. Who provide the food for the raven? Sinong nagbibigay sa uwak ng kanyang pagkain? Even God provide the food for the raven. Maging sa uwak po, ang Diyos po yung nagbibigay ng pagkain. Right? In this word, it means that God who feed the raven will not forget Job. Sa verse na ito, nangangahulugan ito na ang Diyos na nagpapakain sa mga uwak po, hindi niya kakalimutan si Job. God has the ability to operate the universe, much less does God have the ability to control Job. Kaya ang Diyos ay may kakayahang i-operate po yung sansinukob. Higit pa dito po na yung may kakayahan siyang kontrolin si Job.
Therefore, it is said to be quiet and trust. Sa mga katuwid, sinasabi po dito na siya ay tumahimik at magtiwala. Yeah, even Job suffered a lot of oppression, right? He doesn't need to ask why God allowed this oppression. Kahit na nagdurusa si Job ng mga ganito po, hindi niya po kailangang magtanong sa Diyos kung bakit siya naranasan yung ganito. He has to just be quiet. Ang kailangan niya lang ay manahimik. He has to just trust in God. Magtiwala lamang siya sa Diyos. So he gave one example. Who provide the food for the raven? Kaya ang kanyang halimbawa, ako yung nagbibigay sa uwak ng pagkain. If you suffer this oppression, who will take care of you? Kung nagdurusa ka ng mga ganitong paghihirap, sino yung mag-iingat sa'yo? Don't worry. Huwag kang mag-alala. So Lamentation 3:26, it is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. Panagoy chapter 3 verse 26, mabuti nga na ang tao ay tahimik na maghintay para sa pagliligtas ng Panginoon. Yeah, we just need to trust in the Lord. Kailangan lamang nating magtiwala sa Panginoon. Yeah. So he compared God's power and Job. Ikinumpara niya yung kapangyarihan ng Diyos at ni Job. So he humbled Job. Kaya pinakumbabaan niya si Job. And gave him reason to believe. At binigyan siya ng dahilan na sumampalataya. Even if there are parts that cannot be fully understood by human limited wisdom. Kahit na merong mga bahagi na hindi lubos na maunawaan sa karunungan na limitasyon na mayroon ng tao. It is necessary to live a life of absolute obedience by acknowledging the sovereign providence of God. Kinakailangan na mabuhay sa buhay po na merong tiyak na pagsunod na kinikilala po yung lubos na pagkalinga ng Diyos. We remind why not explain the reason of suffering? Kaya kailangan nating alalahanin, bakit hindi po pinaliwanag yung dahilan ng pagdurusa? God did not tell Job the reason for his suffering. Hindi po sinabi ng Diyos kay Job yung dahilan ng kanyang pagdurusa. Because it makes the test a test. Dahil ginagawa nito na yung pagsubok ay pagsubok. This is because if the counsel in heaven in Job chapter 1 was known to Job in advance, it could not be a test in the true sense of the word. Dahil kung mas naunang nalaman ni Job po yung pag-uusap doon sa langit sa Job chapter 1 po, hindi po ito magiging pagsubok sa kanya sa magitan ng salita ng Diyos. Since God does not explain suffering, the reason of suffering, trial can have a meaning. Dahil hindi paliwanag niyang Diyos yung pagdurusa po, yung pagsubok ay yung pagsanay po ay nagkaroon ng kahulugan. If Job had known the heavenly meeting and the outcome in advance, trial would have had just little meaning. Kung mas naunang nalaman ni Job po yung makalangit na pagpupulong po at yung kinalabasan nito, yung pagsusulit po ay magiging maliit na lang yung kahulugan. That is why God did not explain the cause of suffering. Yan po yung dahilan kung bakit hindi pinaliwanag ng Diyos yung sanhi ng pagdurusa. And the blessed outcome. At pinagpala po. In order for Job to pass through trial like trials. Upang sa gayon si Job po ay makapasa sa magitan po ng mga pagsusulit, gaya ng pagsusulit. So the last chapter 42 is about restoration of Job. Kasi chapter 42 po ito yung pananauli ni Job. Through the appearance of and word of God, Job's problem of suffering is solved. Kaya sa magitan ng pagpapakita at ng salita ng Diyos, yung problema na Job po ng kanyang pagdurusa ay nalutas. There are many hardships in human life for which no cause can be found. Kaya napakaraming mga paghihirap sa sangkatauhan po na hindi alam kung saan matatagpuan yung naging bunga o sanhi. In fact, there is something more important than finding the cause. Sa katunayan, meron pong masigit na mas mahalagang bagay kaysa hanapin yung pinagmulan. As we go through those hardships, we come to know and experience God more. Habang dumaraan tayo sa mga paghihirap, nalalaman natin at higit nating nakikilala ang Diyos. So sometimes, right, God also does not explain why God allowed the affliction in you. Kaya di ba minsan hindi pinapaliwanag ng Diyos kung bakit niya pinapahintulutan sa iyo yung mga paghihirap. But
while you are struggling in your operation, you can know and experience God more. Pero habang nakikibaka ka sa iyong mga paghihirap, mas higit mong nakikilala ang Diyos at nararanasan ng Diyos. That is a more important thing than you find the reason of suffering. Yan po yung higit na mas mahalagang bagay kaysa hanapin mo pa yung naging sanhi o dahilan ng problema. So Job gains knowledge about himself that he could never have known before the test. Kaya nagtamo si Job ng kaalaman po tungkol sa kanyang sarili na hindi niya po talaga nalaman noon pa bago yung pagsusulit. He became aware of our limitation, weakness, incompetence, and evil before God. Kaya kanyang napag-alaman yung kanyang limitasyon, kahinaan, at yung kanyang kasamaan sa harapan ng Diyos. So after the test, Job was changed. Kaya pagkatapos ng pagsusulit, siya ay nabago. He could forsake his own righteousness. Kanyang natalikuran yung kanyang sariling katuwiran. So we read right, verse 5. I have heard of you by the hearing of a ear, but now my eye see you. Yes, di ba sa verse 5, narinig kita sa pakikinig ng tainga, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Therefore I abhor myself and repent in dust and ashes. Kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alubok at mga abo. He repented, right? Kaya siya ay nagsisi po, di ba? Then God blessed him more than before. Kaya higit siyang pinagpala ng Diyos kaysa noon. Okay, it's a long journey. Final conclusion. Kaya napakahahabang paglalakbay, ito yung pinakahuling pangwakas. Let me read it. When we look at Job, we must look beyond the Job and see God. Kaya kapag tinitingnan natin si Job, tingnan natin yung nasa likuran ni Job at makita ang Diyos. We shouldn't focus on Job himself. Huwag lamang nating pagtuunan si Job mismo. We have to focus on God beyond the Job. Kailangan nating tingnan yung Diyos na nasa likuran ni Job. We must look not at Job but at Job's God. Kaya wag nating tingnan yung si Job, kundi yung Diyos ni Job. The God of Job helps us realize why we must maintain faith even in the moment of the most painful experience while living on this earth. Ang Diyos ni Job, yung tumulong sa ating magpaunawa kung bakit dapat nating panatilihin ang ating pananampalataya sa kahit na merong nasa sandali ng pinakamahirap na kahirapan po habang nabubuhay sa mundong ito. Even in the most painful situation, we must still trust God. Kahit na sa pinakamasakit na kalagayan, dapat pa rin tayong magtiwala sa Diyos. Even if we cannot explain the cause of suffering, we must know that it is related to the purpose of God's grace. Kahit na hindi natin maipaliwanag yung naging sanhi o yung pinagmulan ng pagdurusa, dapat nating malaman na ito ay mayroong kaugnayan po sa layunin ng biyaya ng Diyos. God is silent about suffering, but He gives us reason to believe. Ang Diyos ay tahimik patungkol po sa pagdurusa, pero binibigyan niya po tayo ng kadahilan ng sumampalataya. It's a conclusion of Job. Yan po yung pagwawakas ng Job. Okay, thank you for listening for a long time. Kaya salamat po sa inyong pakikinig sa mahabang oras. Okay, let's pray together. Tayong lahat po ay manalangin. Dear merciful and gracious Father, mahal naming Ama na mahabagin at mapagpala, thank you for saving us from sin and eternal destruction. Salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa kasalanan at wala hanggang pagkawasak. Even though we suffer a lot of oppression in our Christian life, we became know that there is a good will of God. Kahit na nakakaranas kami ng maraming paghihirap sa aming buhay Kristiyano, nalalaman namin na mayroong dakilang pagkalinga ng Diyos. Even though we cannot fully understand the reason of our suffering, we can believe there is a good will of God. Kahit na hindi po namin lubos na nanunawaan yung dahilan ng pagdurusa, kami ay naniniwala na mayroong mabuting layunin ng Diyos. So let us more rely on the Lord while we have a great suffering. Kaya nawa kami higit na magtiwala sa Panginoon habang nakakaranas kami ng matinding paghihirap. We only rely on your mercy and gracious. Kami po ay umaasa lamang sa iyong habag at biyaya. We pray in Jesus' name. Dinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.
Salamat po.